Ito yung ating ashitaba, isa sa mga tinatanim nila dito sa farm. And yun nga, madalas natin tong nakikita na kinukonsumo ng way of tsaa, ini-infuse sa mga iba't ibang inumin. Pero, in fact, pwede rin siya nating i-apply sa mga recipes natin and marami rin siyang pwedeng paglagyan. Very flexible ito in terms na para ka lang gumagamit ng parsley. Kakaiba lang sa kanya kumpara sa parsley, yung tigas nung dahon niya. Mas matigas siya ng kaunti, pero yung lasa niya is practically the same. Ashitaba, samahan natin ng kutchay sa dumplings. So we're just going to finely chop yung ashitaba leaves natin. Pwede nyo rin actually isama yung tangkay nito pag medyo malambot-lambot pa. This would actually give our dumplings this fresh burst of flavor. So after natin ma-finely chop yung ating kutchay, lalagyan ko lang din ng finely chop na ginger. And then yung ating fresh shiitake mushrooms. So for this, gagamitin ko lang yung parang pinaka-cap. Yung stem naman, I will save this for a different dish. Siguro ipunin ko yan and then pag magbe-braise ako ng karne, saka ko siya ihahalo. So okay na yung ating ashitaba, yung ating chives, yung ating mushroom, tsaka yung ginger. Ready na tayo for the meat. So meron tayo ditong lean ground pork. Hahaluan ko lang nung ating finely chopped na back fat or taba ng baboy. Pag nagawa kayo ng mga dumpling, siomai, even for burgers, mas maganda na makuha ninyo yung tamang ratio ng lean meat tsaka yung taba. Ang mangyayari kasi pag puro laman, magiging dry masyado yung inyong end product. So we're just going to season this with some salt, pepper, konting asukal lang. And siguro mga 1 teaspoon ng sesame oil. So mix lang natin to. So once na na-mix na natin ng maayos, pwede na natin yung i-relax habang prepare na natin yung ating dumpling wrappers. We're just gonna fill this with some filling, making sure na meron tayong enough space para ma-close natin yung gap. And then using your fork, isi-seal natin to para hindi siya bumuka habang ini-steam natin. Almost ready na yung ating first batch ng dumplings. Habang inaantay natin maluto, prepare na natin yung sauce natin. So I have here leeks. I-chop ko lang ito. Ito rin yung isa sa mga part na you can make your dumpling game more exciting. So for the sauce, pwede kayong gumamit ng mga chili sauce, haluan nyo ng oyster sauce, and syempre kung sweet and sour yung bet ninyo, pwede nyo rin actually gawin. Then, lagyan lang din natin ng ating garlic bits. Toyo, of course. Konting suka. Tsaka sukal. Pwede na yung sauce. Pwede na rin yung dumplings natin. Tara, serve na natin.